Ang init! Parang ang sarap lumangoy, magtampisaw at mag-relax sa malamig na Cold Spring. At kung beach naman ang trip ninyo, tara na't mag-chillax kasama ang buong barkada. Pero mas maganda ang adventure kung may masarap na food trip. Kaya lahat ng iyan ating tuklasin at bibisitahin sa isang munisipyo somewhere south. Sabi nga nila, it's a sure thing. Tara na sa Surigao del Sur! For today's episode ng Tatak Caraga, kung hanap mo ang freshness at yumminess ng mga yamang dagat, hindi tayo magpapahuli dyan. Sa baybayin ng Lianga Bay sa munisipyo ng Barobo, Surigao del Sur, matatagpuan ang isang uri ng talaba na dito lamang makikita. Dahil sa masarap nitong lasa, naging paborito na ito hindi lang ng mga Barobohanon, pati na rin ng mga turista. Di gaya ng ordinaryong talaba, ang laman nito ay buong-buo, na ang hitsura ay parang bukong-bukong ng isang unggoy. Kaya naman, mas kilala ito sa tawag na tikod amo. Hello mga kaagri, naatakaron dinhi sa meriendas ni Mama Inday sa Barobo, Surigao del Sur. Aron tilawan ang kaning local favorite sa mga Barobohanons, ang ilang gitawag nga tikod amo. Ug karon atong kauban, walay lain si Sir Mel, usa sa mga naga-serve dinhi ang ilahang restaurant aning tikod amo. So I think sa ato ang mga seafood lovers din ha, ila gyud ning giatangan Sir Mel kung unsaon paghimo ang kaning pan-grilled tikod amo ug kinilaw nga tikod amo. So go ahead Sir Mel. Sige. Atong sugdan na nga to ang pagluto, no? Ang atong una nato i-prepare, ato lang ipahita nga to ang grill. Grill. Atong unahan nato ang pan-grilled na tikod amo, right? Nakoy daan diri giandam nga tikod amo, ako lang siyang gituhog daan para mas dali sa ato sa tong pag-prepare. Diri sa tong bowl, mag-mix lang tag-iyang marinade. Ato lang una ibutang is magbutang ta og garlic. Then magbutang taog basil. Simple lang yun nga ito mga ingredients, Ms. Ray. Kay gusto nato nga mas mapatigbabaw yun ang kalamig sa tikod amo. So magbutang po tag gamay nga sugar para mo caramelize nga to ang tikod amo. Then, wala pa nasugdan pero murag lami. Tapos pepper. O ang atong asin. Gamay lang. Then ang makabuo sa atong marinade sa atong olive oil. Provide lang nato tanan nga mga ingredients. O mo na ni siya nga atong marinade, no? Para sa atong tikod amo. O atong ipahid dinhi sa atong prepare nga tikod amo. Isa sad nga tip Ray sa pagluto sa ato ang tikod amo, dili nimo siya dugayon gyud pagluto kay na siya tendency nga mugahi, rubbery na noon. Rubbery na siya. Grabe na pud ka chewy siya, Sir Mel, no? Enough lang yun siya nga maluto gid siya. Actually, our tikod amo is done. Ato na lang ni siyang i-shard lang gamay. I-share na po sa ato ani Sir Mel ang paghimo sa kinilaw nga tikod amo. Sir, go ahead po for the ingredients. Ang ato lang aning buhaton is ato siyang
gagmayon para mas dali nato siya i-consume. Okay. Wala po siya baho, sir, no? Dili siya lang. That's a good indication nga fresh gyud ang imuhang giserve. So, in a bowl, ato ang sa gulong ato mga ingredients. Natay ginger. Then, natay red onions. Then, kamatis. Then, ang atong i-season na ni is only salt. Then, gamay lang ang pepper. O gamay lang ang sugar. Kaning sugar mo ni mag-balance sa atong food. Then, suka nga to ba? Karon isagol. Ato lang ning i-mix. Ato na ibutang atong i-prepare nga thinly sliced nga tikod amo. Cooking ang tikod amo, ready na gyud karon ang ato ang pan-grilled o kinilaw nga tikod amo. And this is the moment of truth. Actually, mga kaagi, first time na ko mukaon na ning tikod amo. Ready na! Unahon nato ning pan-grilled nga tikod amo. Lami siya, mga kaagri ka nang naagyud ang iyahang meat sa kadtong tikod amo. Sakto tong gingon ni sir kaganiha nga makatabang ang mga spices nga mas mupalami pa sa tikod amo. Nya, ako nakita Sir Mel murag mas nindot gid siya nga kanon nga init pa gid siya. Yes. I-consume gid siya kanang after sa pagluto. Sir, unsa man ang best pair ani sir pag mukaon ta aning tikod amo? Ang lamig gining tikod amo ray parisan jud no kanang ginungag nga kamote or kanang saging o bisag kanon or kanang mais bugas. Lami gyud kaayo mga kaagri, dili na lang gyud ay mga taga Barobohanon ang makapasigarbo aning tikod amo. I think ang mga taga Caraga region gyud po. Alam niyo ba mga kaagri, dahil sa mataas na demand ng tikod amo, ang Department of Agriculture katuwang ang DA Bureau of Agricultural Research, DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Surigao del Sur State University ay nagsagawa ng pag-aaral sa pagpaparami nito. In 2008 to 2010, we conducted research on tikod amo for the purpose that the population of tikod amo will not be depleted in the area due to rampant collection. The objective of our research is on the generation of technology on the culture of tikod amo. This is the only way in order to sustain. For the sustainability of the supply of tikod amo, we have to culture tikod amo. We generated the technology on the culture of tikod amo, and now it's already adapted by the fisher folks and fishers organization in coastal barangays of Barobo, particularly in Unidad and Maapod in Kabakungan. Sa katunayan, upang ang mga tikod amo ay mapangalagaan, ang local government unit ng Barobo ay nagsagawa na rin ng mga hakbang para dito. Recent administration, nag-issue siya og Executive Order number 8 signed tong March 27, 2024, reiterating the implementation of the Municipal Fisheries Code, particularly ang Article 9, Section 46. Kanipod nga lakang is
aligned dito sa implementation ni BIFAR sa iyahang Fisheries Administrative Order 208 nga maupod ang nagregulate sa pag-gather o pagpamaligya sa mga shell species, apil ang tikod amo ug ang talaba. Isip lakang sa local government unit of Barubo, nagtigana na ang LGU initially og 500,000 para sa pag-culture sa tikod amo nga i-channel nato ni dito sa ato ang mga qualified nga fisher folks organization Upang mapanatili ang kagandahan at biyaya ng likas na yaman, mahalaga rin na ito ay pangalagaan. Huwag abusuhin, bagkus ito'y pahalagahan at pagyamanin upang ang susunod na henerasyon ay makinabang rin at patuloy na maipagmamalaki na ang kanami tikod amo nga di sa Barubo, tatak karaga, lamig nga dayaw.